Sige po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa ating Sunday School. At noong nakaraan po, nagkaroon po tayo ng series break, pero this time po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. And just a quick review po, kagaya po ng sabi ko, dito po sa ating pag-aaral sa 1689 London Baptist Confession of Faith. The last time po na tayo po ay nag-aral dito, diniscuss po natin yung divine impossibility ng Diyos. At doon po, kinlarify ko na ang ibig sabihin po ng particular Baptist when they confess na ang Diyos ay walang passion, ang ibig mong sabihin nito na it means that God, it doesn't mean that God is without love. Rather, it means God cannot suffer. Yun po yung ibig sabihin na God is without passion. Ibig sabihin to, God's love is not something that's changed or is controlled by us. God is never acted upon. He is always the one who is acting. Ibig pong sabihin nito, God never reacts. Siya po yung laging nag-i-initiate. Nilinaw po natin ito nung ito po ay binigyan natin ng mga biblical, nilinaw din po natin yung mga biblical arguments regarding this doctrine. Yun po yung ating pinag-aralan last time that we talked about 1689 London Baptist Confession of Faith. Today po, we will continue sa ating pag-aaral patungkol po sa confession ng mga particular Baptists and with regards patungkol po sa nature ng Diyos. And today, we will look at these two natures na ang binigyan po natin to ng pamagat yung ating pag-aaral na infinity and sovereignty. I don't know if we will have enough time na mapag-aralan po yung sovereignty, pero if hindi po mapag-aralan ng yung sovereignty, we will discuss it next week. But today, we will look at these two natures, infinity and sovereignty. Sabi po sa 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 1, sabi po doon, the Lord our God is but one and only living and true God, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passion, who only had immortality, dwelling in the light with no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of His own immutable and most righteous will, most for His own glory, most loving, most gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him, and withal most just and terrible in His judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. Yan po yung ating pag-aaralan sa umaga na to. And mapapansin nyo po, meron po ditong highlighted version, highlighted portion, at nakalagay po sa italic. Kasi yan po yung part na ating pagpopokosan sa umaga na to. Daan po natin kukunin yung attribute ng ating pag-aaralan sa umaga na to. Ang mga highlighted portion po na yan, ng confession na ito, ay yung mga portion na tumutukoy doon sa attribute na ating pag-aaralan sa umagang ito. Infinity and sovereignty. So, ano po yung ibig sabihin ng infinity? When we talk about infinity, according to London Baptist Confession of Faith, ibig sabihin daw po niyan, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, and most absolute. Yan daw po yung infinity according to the particular Baptist point of view. At ito po yung definition niyan. Sabi po ni Louis Berkhoff sa kanyang systematic theology libro, sabi po niya dyan, the infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitation.
Pag pinag-usapan daw po natin infinity ng Diyos, we are talking about God being free from all limitation. Tayo po, meron tayong limitasyon at hindi po tayo malaya sa anumang limitasyon na yon. But God, when we talk about His infinity, ang pinag-uusapan po natin yung katotohanan that God is free from all of this limitation. Sabi pa niya, in ascribing it to God, we deny that there are or can be any limitation to the divine being or attributes. It implies that He is in no way limited by the universe, by this time, space, word, or confined to the universe. Ibig pong sabihin, mga magulang ko at kapatid, wala pong bagay na naglilimita sa Diyos, unlike sa atin, that we are actually limited by time and space and everything na meron po dito sa universe. We are limited by all of that. But God, on the other hand, because He is infinite, He is never limited by anything that we are limited of. Sabi pa po ni Pastor Noel Espinosa sa aming pag-aaral sa GMA class noong February 11, 2025, in order for us to fully understand kung ano po ba yung ibig sabihin ng infinity ng Diyos, sabi niya, because we exist in essential finitude, we can only describe God's infinity by way of negation and comparison. Ang point niya po, mga magulang ko at kapatid, dahil daw po tayo bilang mga tao, we are finite, we are not infinite, kaya hindi raw po natin maiintindihan yung infinity ng Diyos. Binibigyang diin po dito ni Pastor Noel yung katotohanan na merong pagkakaiba yung tao sa Diyos. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin ma-describe ng mas malinaw yung Diyos in a proper form. The only way we can describe God is when we use these two principles, by way of negation and by way of comparison. Yun lang po yung paraan upang maintindihan natin yung infinity ng Diyos. So ano pong ibig sabihin? Negation, ibig pong sabihin yan, ang Diyos ay hindi nakukulong sa time, He cannot be bound by it. Tinatanggal natin yung time and space when we talk about Him. That is negation. Negative, tinatanggal natin. That is the one way we can describe God's infinity. At pangalawang way pa na madidescribe natin infinity ng Diyos is by comparison. Ibig sabihin, He is unlike us na nakakulong sa time at nababound nito. Ibig sabihin, para mas maintindihan natin yung attributes o yung nature ng Diyos, we need to use the way of negation and use comparison. Ikumpara natin sa atin at doon natin makikita kung ano po ba yung nature o attribute ng Diyos. Para po yung fish o isda. Pagka i-describe ng isda sa kapwa niya isda, kung paano po mamuhay sa lupa, hindi niya po yun magagawa ng gusto. The only way a fish can describe kung paano po mabuhay sa lupa is sasabihin niya, basta hindi yun kagaya ng pamumuhay natin dito sa tubig. And the only reason he will say that, ganun yung kanyang explanation, is because he himself, that fish himself, hindi po siya nakarating sa lupa. At ganun din po tayo. Because we are a finite being, we do not have any idea what it means to be infinite. Kaya ang pwede lang po natin gawin para maintindihan yung infinity ng Diyos is by way of negation and by way of comparison. At isa pang paraan is through studying the revealed Word of God sa magitan ng Scripture. Yun lang po yung pwede natin gawin in order for us to truly understand the infinity of God. So ano po yung point? Ang point is this, ang Diyos ay napakataas at napakadakila kaysa sa lahat ng nilalang. Kaya't ang wika ng tao ay may hangganan lamang sa paglalarawan tungkol sa Kanya, and this is the reason why we should use this method to describe Him. At ano po yung method na yon? Negation and comparison. And this is why I keep telling you mga kapatid, kahit pagdating po natin sa langit, we will never realize kung ano yung nature ng Diyos. What we can only have is a limited amount of knowledge about Him. Kasi in order for us to realize who He is, kailangan po natin maging Diyos.
And we will never come to a point na magiging ganun tayo. Sabi po ni Millard J. Erickson sa kanyang libro na Christian Theology, sabi niya, this means not only that God is unlimited, but He is unlimitable. In this respect, God is unlike anything we experience. Even those things that common sense told us are infinite or boundless are now seen to have limits. Ang tinutukoy niya po dito, kahit daw po yung mga iniisip natin, mga bagay na akala natin infinite at walang limitasyon. Meron din pong limit. At ano po yan? Energy. Lalo sa panahon natin ngayon, akala natin walang limit ang energy. Pero look at what the government is trying to tell us. Ang sabi niya, magtipid kayo sa aircon. Magtipid kayo sa bakit? Kasi baka mamaya maubos yung ating energy. We have no idea. We didn't even come to a point maisip natin, ay nauubos pala yung energy. But here we are in a particular situation kung saan ino-open sa atin yung idea na it could be possible na mag-run out. So, kung yung energy nauubos, yung Diyos hindi siya nauubos. He is unlimited. At isa pa pong binigay na comparison ni Millard Erickson ay yung tinatawag niya rin na dagat. When we look at the sea, parang mo sinasabi, parang wala siyang katapusan, no? Pero meron po. At ito po yung bagay na sinasabi niya sa huling praise, sabi niya, yet we are becoming aware that its resources and its ability to absorb pollution are both finite. The infinity of God, however, speaks of a limitless being. Ano po yung ginagawa dito ni Millard Erickson, mga magulang at kapatid? He is trying to describe God by way of comparison. Kino-compare niya yung limitless ng Diyos sa limitation na meron ang sea at ang energy. So ano po yung gusto kong makita natin dito? God's infinity belong to who He is as a personal God, not as some vague, abstract, impersonal power. Gusto ko lang pong linawin to. Pag pinag-usapan po natin infinity ng Diyos, hindi po ibig sabihin yan ay isang vague, abstract, or impersonal power. Ibig pong sabihin, kapag sinabi po natin na ang Diyos ay infinite, mga kapatid, we are not saying that He is like an empty space. The universe itself, a mysterious energy, a blind cosmic force, or an abstract idea, kagaya po ng faith. Hindi po yun yung Diyos, hindi po ganun siya. Kasi po, lahat ng yon, mga magulang ko't kapatid, lahat na yon impersonal. Yung faith, yung cosmic force, mysterious energy, hindi po natin pwedeng i-compare yung Diyos dyan. Bakit po? Kasi lahat yan impersonal. When I talk about impersonal, ibig sabihin yan, wala yung kakayahang mag-judge, magmahal, mag-communicate, o pumasok sa isang relationship. Kaya hindi natin pwedeng i-compare yung Diyos sa mga bagay na yun. We need to remember that God is personal. Although He is infinite, wala siyang limitasyon, pero He is a personal being. He can enter into a relationship. He can love, and He can even judge. Sabi po ni Wayne Grudem sa kanyang libro na Systematic Theology, apart from the true religion found in the Bible, no systems of religion has a God who is infinite and personal. Sabi niya, sa dami daw po ng reliyon, wala daw pang Diyos na kagaya ng tinutukoy ng Biblia na infinite and both personal. For example daw po, the gods of ancient Greek and Roman mythology were personal. Ibig sabihin niya, they interacted frequently with people, but they were not infinite. They have weaknesses and frequent moral failures, even petty rivalries. Napansin niyo po sila, Zeus, di ba? Although they are personal God, according to the belief of the Roman mythology, they can enter into relationship. In fact, nagkaanak pa daw po si Zeus. They can judge. Pero mapapansin mo sa kanila, hindi sila infinite. Bakit po? Kasi nandun lang sila sa isang lugar at hindi sila pwedeng nandun pa sa ibang lugar. They are not unlimited. They are not infinite. Pero when we talk about God, He is both personal and He is both infinite.
And on the other hand, deism portrays a God is infinite but far too removed from the word to be personally involved in it. Similarly, pantheism holds that God is infinite since the whole universe is thought to be God, but such a God can certainly not be personal or relate to us as a person. Now, meron naman daw pong mga sa deism at sa pantheism, kinikilala nila na napakalaki ng Diyos. That God is everywhere. Pero hindi nila kinikilala that He is personal being. And with that, ito po yung nakikita nating uniqueness na meron yung Diyos na itinuturo ng Biblia. Because He is both personal and He is both infinite. At ito po yung biblical presentation natin patungkol po sa paniniwala nito. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, pansinin niyo po yung sabi ng scripture. Ngayon sa haring walang hanggan, pansinin niyo po, walang hanggan, infinity. Walang kamatayan at di nakikita. Hindi siya namamatay. Sa iisang Diyos, sumakanya ang karangalan at kalwalatian magpakailanman. Amen. Pansinin niyo po, sabi po ni Pablo kay Timoteo, he was actually declaring who God is. Walang hanggan at walang kamatayan at hindi nakikita. At meron pa po tayong mga other biblical presentation just like Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16, Jeremiah 23 verse 23, and Psalms chapter 90 verse 2. But I'm not going to read that anymore for the sake of time. Now, in order for us to fully understand kung ano po yung ibig sabihin when we talk about God's infinity, ano po ba yung implication niyan? Ano daw po ba yung ibig sabihin niyan? Pag sinabi po natin God's infinity, ibig mong sabihin niyan, pag sinabi natin God's infinite, ibig sabihin niyan, una, He is not bound by location or space. Hindi siya nalilimitahan ng space or location. For example, ako personally, I am limited by space and location. Nandito ako, hindi pwedeng nandyan din ako. Nagigesi po ako. Dahil nakatayo ako, dahil nandito ako, hindi pwedeng ako nasa tabi ni ng Emily. I am bound by location and space. Pero yung Diyos, hindi po siya bound doon. At ito po yung tinatawag natin na omnipresence. God is everywhere. Yun po yung ibig sabihin nun. Sabi po ni Miller J. Erickson sa kanyang libro, sabi niya, here we have what has traditionally been referred to as immensity and omnipresence. God is not subject to limitation of space. By this we mean merely the limitation of being in a particular place. If an object is in one place, it cannot be in another. Rather, it is improper to think of God as confined to space at all. All finite objects have a location. They are somewhere. This necessarily prevents their being somewhere else. The greatness of finite object is measured by how much space they occupy. Napansin niyo po to? Mapapansin mo po, for example, sa panahon natin ngayon, yung greatness ng isang bagay, yung kadakilaan ng isang bagay, ikinukumpara natin kung gaano kalaki yung space na nakukuha niya. For example, sasabihin natin, ay, ang ganda ng internet niyo nung abot hanggang dito. Nag-guess po ako. Di ba ganun natin tinitignan? We actually evaluate kung maayos ba ang isang bagay, kung okay ba ang isang bagay, by how much space it can actually occupy. Pag for example, sa amin po yung internet namin, the reason we consider this as local, kasi 7 lang po yung pwedeng kumonek dito. Yung ano ko pa lang po, yung gadgets ko pa lang po, 3 na. So yung nagbabayad, hindi na nakaka-connect. Ang ginagawa nung nagbabayad, nag-ano na lang sa akin, nag-hotspot na lang sa akin. Kaya pag umalis ako, sinachat niya na ako. Wala na, di na ako nakakonek. Bakit po? Kasi nga, hindi mo siya masasabi na okay, kasi nga, limitado lang yung kaya niyang i-occupy. But God, on the other hand, the reason we see His greatness is because He is everywhere. He can occupy all space at He is not bound by any location. With God, however, the question of whereness or location is not applicable. Kaya hindi po natin pwedeng applicable yung sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Kasi He is everywhere. God is the one who brought space and time into being. He was before there was no space. He cannot be local
localized at a particular point, there can be no plotting of his location or coordinates. There is no physical body to be located at a particular place. Ganun po kabuti yung Diyos. Napansin niyo po to, for example, mga magulang ko at kapatid, pag ako po ay lumikha ng makina ng motor, hindi ko po ako pwedeng nandun sa loob ng makina. Kailangan nasa labas ako nun. At ganun din po yung Diyos. Hindi po siya bound ng space and time kasi siya po mismo yung lumikha ng bagay na yon. And this is actually seen, this truth is actually seen especially in Acts chapter 17 verse 24 to 25. Listen to what the scripture is telling us. Sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, ang Panginoon ng langit at ng lupa, siya'y hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Gayong siya ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay ng sangkatauhan. Yan po yung bagay na nagpapakita. So ano po yung point nito? God does not exist inside the space like we do. Space exists because of God. Hindi po siya naninirahan sa mga bagay na kagaya na nito. Sabi pa po sa 1 Kings chapter 8 verse 27, maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay hindi sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. This is when Solomon was able to build a temple to God. Imagine mo mga magulang ko at kapatid, nakapag-create ka ng temple para sa Panginoon. You would have been so proud of it, nakagawa ka ng isang mabuting bagay sa Panginoon. Pero si Solomon, after building it, sabi niya, Panginoon, para saan to? Maaari mo bang tirhan to? He was acknowledging the fact that God cannot be bound by it. Hindi siya pwedeng limitahan ng bagay na yon. Hindi mo pwedeng tirhan to. In Jeremiah chapter 23 verse 23, sabi niya, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Now, if God is everywhere, if God is omnipresent, bakit po Kuya JB may mga verses na ganito? And this is the biblical arguments that we have on this. Genesis chapter 11 verse 5, Exodus chapter 19 verse 20, and James chapter 4 verse 8, and Genesis chapter 6 verse 3. Let me just give an example. Sabi po dito sa James chapter 4 verse 3, draw near to God. If God is everywhere, bakit may mga pagkakataon sa Biblia wherein sinasabi po doon na God is here and God is there, lumayo yung Diyos? Ang mga passage po na ito, mga magulang ko't kapatid, all of that passage that I've given ay pare-parehas pong naglalaman ng mga language kung saan ipinapakita na ang Diyos ay umalis o dumating. At doon naman po sa Book of James ay pinapakita sa atin na ang imbitasyon na si James ay iniimbitahan tayo na lumapit sa Panginoon. If God is everywhere, bakit may mga verses na ganyan? Bakit may mga bagay na ganyan? And Robert Raymond po sa kanyang libro na New Systematic Theology answered this. Sabi niya, the fact of God's omnipresence precludes taking the biblical depictions of God ascending and descending and coming and going literally. God being everywhere present does not literally come or go or from specific places. Where such language is employed, it must be recognized for what it is. Metaphorical language indicating or invoking a special manifestation of God's working either in grace or in judgment. Ibig pong sabihin, sabi niya po ni Robert Raymond sa kanyang libro, kapag nakakita daw po tayo ng mga verses kung saan ipinapakita daw po na dumating ang Diyos at umalis ang Diyos, hindi daw po yun literal na ibig sabihin dumating at umalis ang Diyos. It should be taken as a metaphor. Ang metaphor po, mga magulang ko't kapatid, ibig sabihin yan paraan ng pagsasalita kung saan inilalarawan ng isang bagay gamit ang ibang larawan o ideya. Whenever this is used, hindi literal na yon ang ibig sabihin ng sinasabi. Ginagamit lamang ito upang mas maging malinaw na maipahayag ang katotohanan. In other words, ito ay isang tayutay o pag-figurative expression o patalinghagang pananalita, hindi literal na kapahayagan. So ano po yung point?
Ang point po, whenever God is being declared in the Bible na lapitan natin, umalis, hindi po yun literal na umalis ang Diyos. It's just a figurative language. At may mga pagkakataon po sa Bible kung saan when it declares that God comes, na pag dumating yung Diyos, ang ibig mong sabihin yan, it's either fulfillment o dumating na yung pangako ng Diyos o dumating na po yung judgment ng Panginoon. There are times na yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po literal na dumating yung Diyos because God is everywhere. Sabi pa po ni Matthew Barrett sa libro niyang Non-Greater, alam niyo po, napakaganda po nitong libro na to. Pagka binasa niyo po kasi ito, it is full of theological truths, pero in a devotion-like manner. Kaya ang dali pong intindihin. Sabi niya po, to abandon God, to flee from Him as Cain did, is not a matter of separation, but of spiritual incompatibility. As Augustine said, it is not by location, but by incongruity that a person is far from God. On the other hand, sinners who seek Him find Him, not far away, but in their immediate presence. For in Him we live and move and have our being. In Augustine's words, to draw near to Him is to become like Him. To move away from Him is to become unlike Him. So, ibig sabihin daw po, whenever the Bible declares na lumapit ka sa Kanya, lumayo ka sa Kanya, hindi po ibig sabihin nun pag lumapit ka sa Kanya, mas locationally ibig sabihin nun. Hindi po. Ang ibig pong sabihin yan, you are becoming like Him. Maging kagaya ka ng Diyos. According to Augustine. Yan po yung sabi niya. And another way we can understand yung mga bagay na ito is to differentiate God's omnipresence at God's manifest presence. Pansinin niyo po yung biblical presentation that they given here. Sa Psalms chapter 23 verse 4, Isaiah 43 verse 2, and Psalms chapter 16 verse 11. Lahat po ng passage na to shows us the presence of God's nearness sa kanyang bayan. At pagdating naman po sa Exodus chapter 33, Psalms chapter 13 verse 1, dito naman po nag-plead yung mga tao na makita ang presensya naman dito po, nag-plead naman yung mga tao sa presensya ng Diyos. That po yung pinapakita ng ibang verses. As sa Job chapter 23 verse 15, Psalms chapter 9 verse 3, ang presensya naman po ng Diyos ay nakita diyan in the form of judgment. Ano po yung point na gusto kong ipakita dito? Ang mga tekstong ito na binigay kong lahat ay kadalasang naglalarawan ng hayag o pinapakitang presensya ng Diyos. Ngunit dapat itong maunawaan nakaayon at kasabay ng kanyang omnipresensya at immensity at hindi ito hiwalay dito. Ibig pong sabihin, sabi po ni Pastor Noel, that we cannot be anywhere without God is assuring comfort. Wag po muna pre. Ibig pong sabihin, mga magulang ko't kapatid, God is everywhere. Pero may mga pagkakataon po na minamanifest ng Diyos yung kanyang presensya. At may mga pagkakataon po na hindi hinahayaan ng Diyos na maramdaman ang kanyang presensya. So when there is a plead na sana maranasan namin yung presensya mo, what we are actually saying is, Lord, sana maranasan namin yung manifest presence mo. That is what we are doing. Yun po yung bagay na nangyayari. At yun po yung bagay na pwede natin gawin sa pagre-refute dun sa mga biblical arguments. Sabi po ni Pastor Noel Espinosa, implication nito, because God is everywhere. We cannot be anywhere because God is assuring comfort and a serious warning. Yung katotohanan daw po that God is everywhere, it becomes a serious comfort and a serious warning. Comfort po kasi alam natin na anuman ang pagdaanan natin, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Pero warning din po kasi ibig sabihin nito, dahil nandyan lagi yung Diyos, wala tayong maitatago sa Kanya. Ano pa po yung ibig sabihin ng God's infinity? He is not bound by location. Pangalawa po, He is not bound by power or ability. And this is also speaks about sovereignty. Sovereignty ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Omnipotent. When we talk about God not being bound by power or ability, ibig sabihin, wala pong hanggan yung kanyang kakayahan at yung kanyang kapangyarihan. Yun po yung ibig sabihin natin na omnipotent ang Diyos.
Sabi po ni Greg Allerson, ang ibig sabihin daw po nito is this: the divine attribute of being all-powerful. God can do everything that is proper for Him as God to do. Pansin niyo po ito ha. Gusto ko pong bigyan natin ito ng emphasis. Sabi po dito, God can do everything that is proper for Him as God to do. That is an important phrase. Kasi pag sinabi natin, omnipotent ang Diyos o omnipotence ng Diyos, hindi ibig sabihin nito pwedeng gawin ng Diyos ang lahat. Kasi let us remember the truth that He can do what He wills, pero ang kanyang kalooban ay laging nagdidikta sa kung sino siya. Ibig pong sabihin, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, pero hindi pwedeng gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi po, ang nagdidikta kung ano lang yung gagawin niya ay yung kanyang character. And this is the reason kung bakit hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kaya sabi po, sa biblical, let me just give a biblical reference. Sa Titus chapter 1 verse 2 at Hebreo chapter 6 verse 18. Let me just read Titus chapter 1 verse 2. Sabi po sa Titus chapter 1 verse 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan bago palikhain ng sinbutan. Ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Pansinin niyo po, ang sabi po ng Biblia, God doesn't lie. At ito po yung sinasabi ng iba na hindi kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi kung kaya niyang gawin lahat ng bagay, kaya niya rin magsinungaling. Hindi natin pwedeng gamitin yung phrase na yon because tatandaan natin, omnipotence of God speaks about everything that He can do. Pero lahat ng kanyang kayang gawin is according lang. O nagdidikta lang nito yung kanyang character. And because God is good, therefore, He doesn't lie. Meron bang mabuti na nagsisinungaling? Kaya hindi siya nagsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling siya, magsisis na siya na maging Diyos. Ibig pong sabihin, mas tama pong phrase na sabihin, hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi natin dapat sinasabi na hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Hindi siya pwedeng magsinungaling kasi pag nagsinungaling siya, He ceased to become a God. Because God is holy, He doesn't lie. Because doing so will cause Him na hindi na maging Diyos. Because God can do everything. Sabi pa po ni Matthew Barrett sa Non-Greater na libro niya, God's power is no less infinite than His essence, and His essence is no less infinite than His power. For the two are one and the same. Ibig pong sabihin nito, mga magulang ko't kapatid, if God is everywhere, then ibig sabihin, yung kanyang omnipotence is also wala ding hanggan. Hindi pwedeng everywhere siya, pero yung power niya ay limitado lang. If He is everywhere, then His power is also unlimited. Yun po yung bagay na sinasabi ni Matthew Barrett. And for us to be able to understand this, tingnan po natin yung tatlong implication ng omnipotence ng Diyos. Una, because God is omnipotent, He is able to bring to pass His will or His pleasure. Ano man po yung gawin ng Diyos, ano man po yung kalooban ng Diyos, magkakaroon ng kaganapan. Bakit po? He is omnipotent. Dahil makapangyarihan ng Diyos, ano man ang naisin ng Diyos, magkakaroon ng kaganapan. Hindi yan kayang pigilan. Ibig sabihin, walang makakapigil sa kalooban ng Diyos. And the biblical reference that we have is Psalms chapter 115 verse 3 and Psalms 135 verse 5. Pangalawa din, ang implication, because God is omnipotent, ibig sabihin din nito, He is not tied to any means. Ibig sabihin, dahil kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na according sa kanyang kung sino siya. Hindi kagaya natin, kayang gawin ng Diyos yun without any means. Isang particular example po dito ay yung Genesis story, Genesis account. Tayo po, pag lumikha po tayo ng isang bagay, kailangan po natin ng mga materyales. Di po ba? For example, para po maitaas yung ating pulpito, namili tayo ng paleta. Napansin niyo po ba sa Genesis account,
ginamit ang Panginoon para magkaroon ng lahat ng bagay na ginawa niya. Sabi niya lang, let there be light. Sabi niya, let there be light. Bakit po? Kasi ang Diyos creator siya, hindi lamang po siyang maker. And this is part of His manifestation of His omnipotence. Because God is able to do everything, He can do it even without means. At naalala niyo po, tayo po mga tao, in order for us to have a baby, kailangan po magsiping yung lalaki at babae. But when God fulfilled His purpose na ipanganak si Jesus, God didn't use a man na sipingan si Mary para lamang po magkaroon ng baby. Because it is God's will na ipanganak si Jesus, it happened. At wala pong nakapigil nun. Kahit wala pang, at hindi po siya gumamit ng means. And lastly po, because God's omnipotence, ito po ay na-reveal doon po sa buhay ng Panginoong Jesus and the work of redemption. Napansin niyo po, walang nakapigil sa Panginoong Jesus na i-fulfill yung kanyang purpose. Walang nakapigil na mamatay. Imagine, si Pontius Pilate during that time, he was actually stopping o pinipigilan niya po yung mga Pariseo. Huwag na natin itong patayin. Papakuwalan ko na lang. Lalatiguhin ko lang, tapos papakuwalan ko na. Pero pansinin niyo po, yung mga tao, nagpumigla sila, ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. At yung kalooban ng Diyos ay nangyari. Wala pong nakapigil sa kalooban ng Diyos. Because God wills to save the elect, nangyari at nangyari yung kanyang kalooban. And that is a revelation o manifestation ng yung sovereignty o ng omnipotence ng ating Diyos. And lastly po, pag sinabi rin po natin na God is infinite, ibig sabihin din po nito, He is not limited in knowledge. O sa ibang salita, omniscience. Ibig pong sabihin nito, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi po ni Millard Erickson, God's infinity may also be considered with respect to objects of knowledge. His understanding is immeasurable. Hindi po natin kayang sukatin yung katalinuhan at kaalaman ng Diyos. Sabi po sa Psalms 147 verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Infinite. Kaya hindi masusukat because He is infinite. And the implication of this truth is this. Una, dahil omniscient ang Diyos, ibig sabihin nito, He knows everything there is to be known. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At ito po mga magulang ko't kapatid yung nagdi-distinguish sa Kanya sa mga ibang mga Diyos. Kasi ibang mga Diyos na sinasabi nilang Diyos, hindi lahat alam. But God, that the Scripture is trying to portray and trying to introduce, alam niya ang lahat ng bagay. Pangalawa, it also implies that God is the source of true knowledge. Siya po yung source o pinagkukunan ng tunay na katalinuhan. Because He is omniscient. So ano po yung point? Anything we know as human beings ultimately comes from God because God is the source of all truth and wisdom. Lahat ng alam natin galing sa Diyos. And lastly po, His knowledge is a simple act and not the result of inductive or deductive rationalization. Ano po, gusto kong bigyan natin ng pansin yung simple. Kasi remember, we talk about God's simplicity. We talk about God's simplicity. Ang ibig pong sabihin when we talk about God's simplicity, ibig sabihin, hindi po siya binubuo ng mga bahagi. Kaya nga po Trinity. Trinity in unity. Hindi po siya composed ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. They are one. At ganun din po yung omniscience ng Diyos. Hindi po rin siya bahagi. Hindi rin po siya produkto ng rationalization o ng masipag na pag-aaral. Hindi po nag-aaral yung Diyos at umabot siya sa ganung katalinuhan. Hindi po. Hindi na po kailangan mag-aral ng Diyos. Matalino na po siya. At yung katalinuhan niya, walang hanggan. Sabi po ni Wayne Grudem sa kanyang systematic theology na libro, the word simple is used in the sense not divided into part. This means that God is always fully aware of everything.
Alam na ng Diyos, aware na siya sa lahat ng bagay. He always know all things at once. All of these facts and all other things that He knows are always fully present in His consciousness. He does not have to reason to conclusion or ponder carefully before He answers. For He knows the end from the beginning, and He never learns and never forgets anything. Ulitin ko po, hindi po mas natututo yung Diyos at wala rin pong nakakalimutan yung Diyos. And this is why, alam niyo po, ang ganda po nung sinabi sa Biblia, sabi niya, I will remember your sins no more. Hindi niya po sinabing, I will forget it. Ang sabi niya, I will remember. I will no longer remember your sins. Hindi ko na aalalahanin. Pag pinatawad ka ng Diyos, hindi niya naaalalahanin yung mga kasalanang nagawa mo. Diba napakasarap po isipin nun? Kasi He can never forget wala siyang nalilimutan, pero nag-refuse siyang paulit-ulit na alalahanin yung mga bagay na nagawa natin sa Kanya. So for this, let me give this practical implication. Una po, God's infinity should serve as a warning sa ating mga tinatagong kasalanan at hypocrisy. Because God is infinite, ibig sabihin nito, wala tayong matatago sa Diyos. Yung ating hypocrisy at yung ating kasalanan, matago man natin sa ating mga kamag-anak, sa mga tao sa paligid natin, madaya man natin sila, hindi natin matatago sa Diyos. Pangalawa, His infinity also serves as a comfort and assurance na ang tinawag niya ay mamapanatili niya. Imagine, because God is sovereign, because God is omnipotent, lahat magagawa niya. Lahat ng kalooban niya magagawa niya. Ibig sabihin nito, pag ikaw ay niligtas niya, kaya ka rin niyang ingatan. At walang makakapigil sa kanya na ikaw, nagawin niya yung pangako niya sa iyo. And that is what happened to Peter, di ba? Nagkamali si Peter, pero ang ginawa ng Panginoon, binalik siya ng Panginoon. And lastly, because God's knowledge is infinite at lampas sa ganap na pangunawa natin, nagsisilbi itong paalala sa atin na maging magpapakumbaba at huwag subukang usisain ang mga hiwagang pinili ng Diyos na hindi niya ihayag. Dahil po, mga magulang ko't kapatid, yung infinity ng knowledge ng Diyos, hindi natin kayang abutin. Nagsisilbi po itong warning na wag na po nating subukang aralin pa yung mga bagay na tungkol sa Kanya na hindi naman na-reveal ng Kanyang salita. May mga bagay po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na maintindihan at may mga pagkakataon po na hindi niya na pinagkaloob sa atin na maintindihan. At pagpuusan po natin, mga magulang ko't kapatid, yung mga gusto niyang maintindihan natin. Wag na po tayong mag-search pa ng mga bagay na hindi pa nakalagay sa Bible. And this is why I keep advising people, wag niyo nang pag-aasayahan ng panahon yung Gospel of Thomas, yung Book of Enoch, at iba pa nga mga librong nakikita ng mga archaeologists. Bakit po? Kasi instead of focusing on that books, focus on the Bible. Ito yung aralin mo. Bakit po? Kasi ito yung revealed Word of God. Dito nakikita yung kalooban niya. Ito yung bagay na sinabi niya sa iyo. Ito yung malinaw. Yung mga bagay niyan, pure speculation. Hindi po kasi yan kasama sa salita ng Diyos. At dahil po dito, because, and let us be comfortable in being uncomfortable. Alam niyo po yung maging komportable po tayo na hindi komportable. What do I mean? Hindi po kasi komportable na hindi lahat nauunawaan mo sa Diyos. Nagigasi po ako. Ang problema, hindi tayo darating sa punto na mauunawaan natin lahat sa Kanya. So, anong pwede natin gawin? Let us be comfortable in being uncomfortable. Ano po ibig sabihin? Let us be comfortable doon sa mga bagay na inihiyag niya lang. At wag na po tayong magnasa ng mas malalim pa. Kasi kung dito pa lang, hindi ka na malalim, gusto mo sa ibang bagay, malalim ka pa. That is actually a rebellion sa harapan ng Diyos. Because para bang sinasabi mo sa Kanya na, Panginoon, ayoko ng revelation mo yan, gusto ko ibang revelation mo. Mga magulang ko't kapatid, we are not that special na pwede pa tayong pagkalooban ng Panginoon na iba pang revelation. Let us be faithful sa pinahayag na ng Diyos sa atin, and that is the Bible. Let us be comfortable in being uncomfortable. Meron pong tanong concerning this lesson that we have. Wala pong tanong. Sige po, tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos sa aming amang banal, marami pong salamat minsan pa, O Diyos, sa kabutihan at katapatan na meron ka sa aming mga buhay. Paintulutan mo na sa magitan ng habag at biyaya, O Diyos, may we become comfortable in being uncomfortable sa mga bagay, Panginoon, na meron kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung kasapatan ng iyong salita at tulungan mo kami maging tapat na ito, O Diyos, ang binibigyan ng diin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa katotohanan na minsan pang pinagkaloob mo sa amin, katotohanan nagpapakita sa amin kung sino ka. At nawa, dalangin po, O Diyos, may this truth leads us to worship you, to praise you, at lalo pa mamangha sa kung sino ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Purihin ka sa may nangalan mo. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.